political maneuverings ang planong pagpa-impeach sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito na kasi yung mga lumalabas na balita ngayon. Imbes na si Sara Duterte, baliktad na. Ibalik na ninyo kasi si Martin Romualdez dapat makabalik po na Speaker of the House. Siya po yung ngunit epektibo. Hindi pa ingay, hindi pa press release, kundi trabaho po sa mga committee at paghimay sa mga problema kung saan ito nagsimula. Sa gitna ng tumataas na presyo ng mga bilihin, nanindigan po noon ng House bilang katuwang ng ating Pangulo. Epektibo po bilang Speaker, mga kababayan. Natatakot sila, baka sila malampasan ni Martin Romualdez. Ngayon nga po may paninira na naman. Dinamay pa mga kababayan si Congresswoman Luistro sa mga pag-atake ngayon ng mga DDS influencers. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, sabi ng Palasyo Malacanang, isang political maneuverings ang planong pagpa-impeach sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito na kasi yung mga lumalabas na balita ngayon. Imbes na si Sara Duterte, baliktad na. Ibalik na ninyo kasi si Martin Romualdez dapat makabalik po na Speaker of the House. Siya po yung pinaka-respetadong leader ng Kongreso na nagbigay ng political stability sa Marcos administration. Pag-usapan natin mga kababayan mamaya, pero ibigay ko muna sa inyo itong balita dito ngayon. Sabi po ni Yusek Claire Castro, the administration niya will not speculate on rumors on political maneuverings. We have seen this statement made by a lawmaker, si Congressman Edgar Erice yung nagsabi na may naulinigan siyang impeachment complaint na ipafile laban sa ating Pangulo pag resume ng pagbalik ng sesyon ng Kongreso sa January 26. Sabi ni Yusek Castro, the President remains committed to leading and producing results for the Filipino people. The palace official stated that the President, however, respects the Constitution and believes that any action taken by lawmakers are based on facts, law, and national interest. He respects the existing constitutional processes and believes that any actions taken by members of Congress will be driven by facts, the law, and national interest, sabi po ni Yusek Castro. Tama naman po ang basa ng Palasyo Malacanang. Maniobra talaga po sa politika. So, importante ang malakas na Kongreso, na leadership sa Kongreso para mabigo ang kanila pong ang kanilang masamang plano. Imbes si Sara ang i-impeach, although sabi, i-refile na din yung kay Sara. Kaya lang, dalawa ng impeachment. Isa kay Sara, isa din para sa ating Pangulong Bongbong. You see? So we have a divided house ngayon mga kababayan. Magulo sa Congress. Ibalik na kasi si Martin Romualdez, dapat siya ang maging speaker. Napakaganda po ng leadership ni Martin Romualdez sa Kongreso. Very active yung mga committees ng Congress noon sa mga pag-iimbestiga, di ba? Na nagbigay na magandang ratings sa Congress at saka sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi nga natin doon sa unang video vlog natin mga kababayan, mula na si Martin mawala as speaker, bumulusok na rin po yung ratings ng ating Pangulo. Napiktuhan po, nagkaroon tayo ng hindi aligned na messaging po. Nawalan kasi ng stability sa perception ng tao. Kasi si Martin Romualdez, sa totoo lang po, siya po yung institutional stabilizer nung speaker pa siya. Institutional stabilizer ng administrasyon. Nawala yun eh. Nang panahon ni Martin, aktibong katuwang yung Congress sa mga programa po ng ating Pangulong Bongbong. Naalala po ninyo yung kintakom ng Congress? Yon ang naging matatag na katuwang po ng ating Pangulo sa murang bigas. Sa panahon po ni Martin Romualdez, ipinakita po ng liderato ng Kamara ang uri ng liderato na tahimik, ngunit epektibo. Hindi pa ingay, hindi pa press release, kundi trabaho po sa mga committee at paghimay sa mga problema kung saan ito nagsimula. Sa gitna ng tumataas na presyo ng mga bilihin, nanindigan po noon ng House bilang katuwang ng ating Pangulo sa paghahanap ng solusyon. Hindi po sa pamamagitan ng sisihan, walang puwang ang paninisi kay Martin Romualdez. Narinig na po ninyo? Nananisi si Martin Romualdez? Hindi po.
kundi po sa pamamagitan ng konkretong mga aksyon, mga hakbang. Dito po pumasok yung Murang Pagkain Super Committee, yung Kintakom, isang bihira pong halimbawa ng koordinasyon, koordinadong aksyon ng 5 mga komitiba sa Kongreso. Sa ilalim po ng House Resolution number 254, pinagsimasama po yung 5 committee. Yung natatanda ninyo, Ways and Means, Trade and Industry, Agriculture, and Social Services, tapos yung Food Security, para tutukan po yung mga problema tulad ng yung sa smuggling, hoarding, price manipulation at gutom. Di ba? Yun ang pinaka-importante po eh. Nakita ko noon mga kababayan si Martin Romualdez. Kahit speaker siya, umiikot siya mga kababayan sa mga palengke para i-check mismo. Hindi po ito pangkaraniwang pagdinig yung ginawa po ng Kintakom. Yung mga ginawang hearing ng Kintakom po, razor focused, malinaw na malinaw yung direksyon. At may layunin pong magbunga ng agarang ginhawa para sa ating mga mamamayan. Sa mga pagdinig na ito, binuksan po ang galaw ng merkado ng bigas. Inusisa po yung papel ng kartel at tinukoy po yung mga butas sa sistema na matagal na pong pinapasan ng mga consumers at saka ng mga magsasaka. Ngayon, yung mga resulta nito po, nangyari yung pagbibenta ng NFA rice sa halagang 35 pesos. I mean yung presyong 35 na ibaba pa sa 33 pesos. Ito'y patunay na kapag malinaw po yung direksyon at ang Kongreso handang tumulong, nararamdaman po ng mamamayang Filipino, ordinary consumers, ang epekto. Hindi po siya aksidente. Resulta siya ng seryosong oversight mga kababayan. Sa katuloy-tuloy na pressure sa mga ahensya, talagang tinututukan ni Martin. Yung mga ahensya, pati sa merkado, binibisita niya mismo. Then naipasa mga kababayan yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na nagbigay ng ngipin laban po sa hoarding, price manipulation at cartel. Ito yung malinaw po na mensahe ng 19th Congress kung saan speaker si Martin. Hindi na palalampasin yung mga nagpayaman habang naghihirap po yung ating mga consumers at mamamayan. So sa kabuuan mga kababayan, ang Kintakom hindi lang po committee. Isa siyang patunay na kapag po ang Kongreso at ang Pangulo nagkakaisa sa layunin, may napapala po ang ating taong bayan. Sa panahon po noon ni Martin Romualdez, nakita po natin, ipinakita po ng House talaga na kaya nitong maging katuwang ng iikotibo. Hindi po naman sunod-sunuran kundi responsable. Hindi po maingay kundi epektibo po. So nakita po natin mga kababayan, sa 19th Congress na pinamumunuan ni Martin Romualdez, talagang nakakamiss po yung leadership ni Martin Romualdez. Sa totoo lang po, nakita natin na ang laban po sa murang bigas ay hindi po nanatili sa talumpati. Ito po ay isinabuhay sa mga pagdinig, batas at konkretong aksyon. At para po sa milyon-milyong mga Filipino na araw-araw po bumibili ng bigas, yan po ang tunay na sukatan ng tagumpay. Kaya nakita ninyo po noon, mataas yung approval ratings, performance ratings ng ating Pangulo. Natalo na noon ni President Bongbong Marcos, si Sara, at sumusunod mga kababayan sa kanya ratings, si Martin Romualdez, talo na noon si Sara Duterte, pati si naglas noon, mga kababayan, remember? Si Martin Romualdez, laging target ng paninira kasi umaangat si Martin Romualdez noon. Kaya laging pinupukpuk po nila. Epektibo po bilang speaker, mga kababayan. Natatakot sila. Baka sila malampasan ni Martin Romualdez. Ngayon nga po, may paninira na naman. Dinamay pa mga kababayan si Congresswoman Luistro sa mga pag-atake ngayon ng mga DDS influencers. Congresswoman Luistro, poring-pori kay Martin Romualdez. Sa Bulacan daw, nangungurakot si Luistro. Yung mga kaalyado po, dinamay nila. Sa flood control, paano man masangkot sa flood control pati sa Bulacan si Luistro. Ngayon, kung may mga ebidensya kayo, tulad ng sinabi ni Ping Lacson, palamanan niya na direktang ebidensya laban kay Martin Romualdez. Kung may ebidensya kayo, isampa ninyo yung kaso sa ombudsman para maimbestigahan ng maayos. Di ba?
o may ebidensya kayo ang pangungurakot laban kay Jinky Luistro, isampa ninyo sa ombudsman. Hindi yung puro kwento, puro propaganda, kwento. Yan ang problema dito sa mga taong ito. But anyway, yun man lang po ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.